Magandang araw mga kabugtaw. Ang pamagat natin ngayon ay airports dahil dun sa kalunos-lunos na nangyari na aksidente sa NAIA kung saan ay 5 taong gulang batang babae, isang adult at marami ang isang adult na namatay at marami ang nasugatan. No, na makita ko yung mga video na nakahandusay, lulupasay ang magulang dahil sa pagkawala ng anak nila. Napakasakit. Alam nyo, may punto sa buhay ko noon na halos sa airport ako nakatira. No? Dahil sa trabaho, na kailangan ng maraming biyahe, maraming travels. Minsan, pagising ko sa umaga, hindi ko na alam kung saan ako. Minsan, ang basihan ko lang kung saan ako ay yung almusal, breakfast, American to, or European, Oriental ang breakfast na sa isang bansa ako sa Asia. No? At isang natutunan ko sa mga travels na yon, I find airports as the loneliest places on earth, especially dito sa Manila, sa Pilipinas, no? Naalala ko tuwing paalis ako, dadaan ng NAIA, kahit anong NAIA, 1, 2, or 3. Uh, Palaging dumudugo yung puso ko pag nakakita ako ng isang OFW, no, nagpapaalam sa pamilya nila, nag-iiyakan yung mga bata, no? Wag ka nang umalis pa, wag ka nang umalis. Minsan pag balik nila, malaki na yung mga bata, hindi na kilala. 7 sa mga uncles ko sa mother side, mga seafarers eh. At minsan nagkakakwentuhan ng mga pinsan, sabi nilang hirap daw, hindi kumpletong magulang. Pag alis nila, mag-a-adjust ka. Pagdating, mag-a-adjust ka na naman. Kung kailan ka naka-adjust, aalis na naman sila. Kahit mga uncle ko, minsan sabi nila kung may babalik ko lang, hindi ako sasakay ng barko kasi hindi ko nakitang lumaki yung mga anak ko. Dahil dyan, may opportunity din ako noon na magtrabaho sa Europe eh. Pero sabi ko ayokong iwan yung mga pamilya ko. Although may posibilidad na pwede ko silang dalhin doon. Pero sabi ko, iba pa rin ang nasa sariling bansa. Medyo patriotic ba ako na, na uh, I'll stay put to fix this country. No? Palala ng palala eh. No? Dati, medyo minamaliit ko yung mga taong nagmamigrate. Hindi yung OFW, naintindihan ko yun. Mga nagmamigrate, those who have sold their birthright. Gawa ng bagong citizenship. Maliit ang tingin ko dyan sa kanila. Yung mga traidor sila, iniwan nila yung bayan nila kaysa ayusin to. Pero ngayon, umiba na yung paningin ko, naintindihan ko rin. Kasi, siyempre, gusto rin nila bigyan ng mabuting buhay yung mga pamilya nila, mga anak nila, na hindi nila makukuha sa bansang ito dahil this country, this government does not give opportunity for growth. It does not protect the family. Si Baby M no, nung kampanya, isa sa mga pangako niya na hindi na raw aalis ang mga Pilipino, no, para magtrabaho sa ibang abroad. Nako, nung naging presidente siya, nasa statistics, mas maraming Pilipinong umalis dahil sa kahirapan dito. Walang trabaho. Totoo yun. Walang trabaho kahit yung mga kaibigan kong kontraktor, sabi nila, wala talagang bagong project, puro maintenance. No? Saan kayo pumunta yung pera para sa infrastructure? Ganon. So, hirap. No? Hirap na. Kanina, pinapanood ko yung rally ni Atty. Glenn Chong doon sa Comelec. Bilib ako talaga kay Atty. Glenn Chong, tapang. Nagyayaw-yaw siya doon sa harap ng Comelec na kayo, Comelec, ang isang, no, major reason, isa sa mga dahilan, mayor na dahilan bakit naghihirap ng bansang ito. Kasi yung gustong iboto ng mga tao ay hindi naluluklok kasi dinadaya yung eleksyon. 3 araw na lang, eleksyon na. Hindi siguro ako boboto kasi sabi ko noon, boboto na ako pag na-restore yung
feature ng balota pero hindi naman ni-restore ng COMELEC. So, useless. Kaya sabi ni Atty. Glenn Chong, it's as certain as the sun rises na dadayain at dadayain tong eleksyon na ito. So sana ba tayo pupunta? Ganito na nga tayo. Whereas yung mga kapitbayan natin, Malaysia, Indonesia, no? Thailand, nako, no? Grabe yung grabe yung pag-unlad nila. Mayaman na nga sila, lalo pang yumaman. Dahil sumama na sila doon sa BRICS, ano? Unlad na nga sila, lalo pang unlad. Tayo naman, ito, taga-supply ng OFW, mga bagong bayani daw natin. Pero pagdating sa airport, kung ano-ano or paalis sa airport, kung ano-anong kalukuhan ng ginagawa. Kaya nga mahal ng mga OFW si Pangulong Duterte kasi siya yung presidente, naalala ko isang speech niya, nagtatrabaho kayo sa abroad para magpadala ng pera. Tapos yung anak niyo magiging addict o magiging biktima ng isang addict. Gaano kasakit sa isang OFW yan. Kaya nakakonect si President Duterte sa mga OFW. Kaya hanggang ngayon, mahal na mahal siya. Kita naman natin nung kinidnap siya at nung birthday siya. Buong mundo, kahit sa Antarctica, mga Pilipino, pinagdiwang yung birthday niya. Sa Guinness Book of World Record nasa na yun ang pinakamalaking pagdiwang ng isang kaarawan ng isang tao. No? Samantala tayo, wala na talagang. Although minsan may mga mabuting epekto din, ano? At what cost? Kasi napakataas ng social cost ng mga Pilipinong tatrabaho sa abroad, lalo na yung mga magulang, yung mga absentee parents. Napakataas ng social cost, mga naghiwalay na pamilya. In fact, sa UP Center for Fertility Studies, isang dahilan daw na mataas ang kaso ng teenage pregnancy dito sa Pilipinas ay dahil sa mga absentee parents. No choice trabaho sa abroad. Pero isa siguro sa mga positibong nakikita ko eventually yung long-term effect. Naalala ko kasi noon yung matagal yun. Patay na ata si Larry Hinares. Nabasa ko sa isang article niya. Dati siya nagsusulat sa Daily Inquirer. Sabi the Filipinos will mongrelize the world. Meaning, dahil maraming Pilipino, Pilipina, ang nag-aasawa ng mga dayuhan, so maraming Phil-American, British, Phil-German, all over. Wala sang bansa sa mundo na walang Filipino. Kahit sa buwan daw, pagpunta ka doon, may Pilipino doon. Nagtitinda ng tuyo at banig. No? At na medyo yung karamihan magaganda at pogi ng mga offspring nila. Ha? At because of that, kaya nga kahit sa Hague, mga foreigners na sumusuporta kay President Duterte because kasi nakita nila yung gaano kabuti itong kalooban ng mga Pilipino at saka especially Filipino nurses, no? They are the most preferred nurses kasi they really have the tender loving care kahit sa American, yung mga Amerikana, pag tak, iwan nila ang pasyente. Ang Pilipino, they would extend, no? They would go out of their way to really have this patient. Kahit yung mga Filipino seafarers, they're in demand. Kasi hindi tulad ng ibang nasyonalidad, pag hindi nila duty, wala, tutulog, nasa kabana, sa cabin nila. Mga Pilipino masisipag, naglilinis ng barko, ayan, titirtig ng kalawang ng barko, nagpipintura, walang sweldo yan. Talagang maaasahan. Talagang, sabi nila may problema sa work ethics sa Pilipino. Totoo yan, pero sa abroad, isa sa mga pinakamasipag ay mga Pilipino. Isa pang positive effect na nakita ko kasi the encounter, immersion with other culture, especially in societies with advanced democracy, with the functional democracy, functional bureaucracy, functional judiciary, functional public services, pagbalik nila dito, because they have witnessed, they have experienced new possibilities, pagbalik nila dito, they will also demand from their government these functional services, functional
bureaucracy, functional election, etc. No? We pay our taxes. No? They had a better experience of the social contract abroad. So pagbalik dito, ganun din. No? Social contract. Kahit yung mga Pilipino na nagmamigrate, no? Nagpapadala pa rin dito sa mga kamag-anak nila. In fact, naging chief of staff ako noon sa Board of Investment sa Department of Trade and Industry. Nakita ko, hindi pala foreign direct investment ang pinakamalaki, kundi yung mga remittances, mga OFW. And until today, it still holds true. It's the only thing that keeps our economy afloat. And that no remittance week was very, very successful. They can really affect the Philippine economy kasi sabi nila, papadala kami tapos nanakawin lang naman ng gobyerno. So may mga signs of hope din. But meanwhile, masakit pa rin na maraming Pilipino ang dapat mag-abroad. Tulad ng nangyayari sa NAIA, nag-atid lang naman nun eh. And may nakita akong corruption kills. Kasi yung bullyard na yan, dapat nakabaon yan eh. It is meant to stop the vehicle. Pero sa NAIA, tinwerka lang. No? Talagang tinipid. Ngayon, at dati na-notice ko na yan eh, na ang nag-atid, nakaharap. Diyan, sa Pilipinas na ako nakita ng airport na ganyan. Yung sa ibang bansa, pagkatid, nakaganyan eh, naka-drive-in, sideways, drop the passenger, din go. Dito nakaharap, kaya ngayon. Hindi ko lang alam kung ano nangyari talaga doon. Was it a technical glitch or whatever? Nonetheless, because the system is defective, talaga matatalino mga Pilipino mag-design. This time ba, bakit nakaharap sa terminal yung mga nag-aatid sa ibang bansa, nakaano lang naman yan eh. Naka-sideways yan, pick up, go, drop, go, gano'n. So, amidst all of this, may mga signs of hope din. Yung mga nag-interbreed na mga Filipino at Filipina, yung experience nila, new possibilities, advanced democracies na bansa with functional systems. Pagbalik dito, they will also import those traits. Kaya, there are signs of hope. Kahit sa election, kahit nadayain tong parating na election, pero I'm still optimistic for the Philippines.